Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So today is Saturday, and this is our 6th installment of our current series, which is Trusting in God in Financial Matters. So our topic for today is humility and wisdom before wealth. So yung wealth na tinutukoy dito is yung yung worldly wealth, yung money, ba? So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 1 Timothy chapter 6 verse 17. So, in English Standard Version, "As for the rich in this present age, change them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy." So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. So, this verse, para siyang wake-up call or reminder, especially para sa atin na, alam mo yon, minsan nabubulag tayo ng kayamanan na akala natin yung mga pera, ganyan, yung mga kotse, bahay, di ba? So, ilang beses na naming natatakil sa care group to. Kasi nga, di ba ang tao, typically kapag sinabi na mayaman, ang iisipin nila, maraming bahay, maraming kotse, mataas ang bahay, di ba? So, ayan yung typical definition ng pagiging mayaman dito sa mundo natin. But in fact, ang tunay na kayamanan ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoon, kay Lord God, kay Jesus Christ, and sila lang yung tanging makakapagbigay nito sa atin. Yung hindi pansamantala, yung hindi rin tayo, matututong magkaroon ng greed or yung, naman tawag doon, basta yon, greed, kasi may mga bagay din na parang nagpupush sa atin para ilabas yung greed natin. Hindi ko mahanap yung word, yung Filipino word niya, nasa labas ng dila ko. Basta yung greed, ganyan. So, ayun, para mas mapalalim pa, itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, wealth is a false security. So, di ba tayo? Nagtatrabaho tayo para makasurvive tayo sa araw-araw. And we do think that if we have enough money, di ba, then we are secured. But no, di ba? Kahit gaano pa karami ang pera mo, isipin mo nga, may mga mayayaman na nagpapakamatay pa rin. Sorry for the word. May mga mayaman na malungkot pa rin, di ba? Kung mapapansin nyo, maraming mayayaman ang nade-depress. So, bakit ganon, di ba? So, hindi means of security ang kayamanan or ang pera. So, we can only be secured with our Lord God na siyang nagpo-provide sa atin ng mga bagay na makakapagpasaya rin sa atin, dahil hindi naman totoo na pera ang tunay na nagpapasaya sa ating mga tao. So, kaya i-provide ni God lahat sa atin without money being involved, di ba? So, we just need to trust Him. Kaya nga ang series natin is Trusting in God in Financial Matters. Number 2, God alone is our security. So, ito yung nabanggit ko kanina. Hindi pera or kayamanan ang means natin for our security, but only God, di ba? He is the only one who can protect us, di ba? Siya lang ang kaisa-isa na magpoprotekta sa atin, gumagabay sa atin sa araw-araw. And lahat ng bagay na nagpapasaya sa atin, sa Kanya rin galing. Yung family natin, friends natin, di ba? They are all creation of God. Kahit yung mga phone na ginagamit natin, yung gadgets natin, lahat ng nakikita natin dito sa mundo na nakakapagpasaya sa atin, they are all God's creation. Kaya, He alone is our security. Number 3, God richly provides for our enjoyment. So, ayun na yun sabi ko kanina. He provides, lahat ng nakikita natin na nagpapasaya sa atin is sa Kanya galing. So, He should be the one who takes credit for all of it. Hindi yung pera, kaya hindi dapat natin sinasamba ang pera. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application.
Number one, do not hope in the uncertainty of wealth. Number two, ask God for wisdom and humility first before asking for wealth. Number three, trust God who richly provides for our enjoyment. So for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify what is the role of wealth in our Christian life.